Inuulit ko, magandang umaga uli sa lahat at tayo po magbibigay uli ng magandang mensahe na siya ko naman pong gawain para maglingkod sa Diyos. Magbibigay po tayo ng magandang mensahe. Dito po sa mensaheng ito ay ipapaalam po natin kung paano tayo naging tagapagmana ng Diyos kasama si Kristo. Napakaganda po ng topic na ito kasi ito isa sa ating mga eternal security. Kumbaga, pinanghahawakan natin na kahit na tayo naririto pa sa lupa, hindi pa natin nakikita yung langit, papatunayan natin na tayo meron ng eternal security. Meron na tayong seguridad sa ating kaligtasan. Hindi tayo katulad ng isang napakagaan na dahon na kayang-kayang ipayid. Kung nahulog ito sa karagatan o sa ilog man, ito'y nadadala ng anod ng alon. Yung ating kaisipan hindi na ganoon. Kailangan maging firm. Kailangan matibay tayo na nakatatak sa ating puso at sa ating isipan na tayo ay mayroong eternal security. Ligtas na tayo. At ito magpapatunay, itong mensaheng ito. Ngayon, napakaganda ng topic nito. Kaya, sana po kung maririnig ninyo, inyo namang tapusin. Pakinggan nyo hanggang katapusan, hanggang sa conclusion. Napakaganda po hanggang sa conclusion. Maikli lang po ito kasi ngayon, ang ginagawa ko po, kinukumpa ko na lang yung ko, hindi na masyado mahaba para hindi kayo maboring. Napakaganda po ng topic na ito. Kaya, inyo po akong subaybayan. Ano po? At pakinggan niyo po ito. Napakaganda po ng topic na ito. Ang ating pong verse dito ay Romans 8:12 hanggang Romans 8:17. Kasi ito po part 3 na. Kasi nagsimula tayo doon sa Life in the Spirit, part 1, part 2. Ngayon part 3 na ito. Ang title nito, Join Here with Christ. Tayo ay mga kasamang ang tawag ito, magmamana kasama natin si Kristo. Napakagandang topic. Ano po? Meron yung si Kristo makakasama nating tagapagmana. Pero wag tataas ang ating pride na parang magiging ka-level lang natin si Kristo. No. Pero yun ang sinasabi Sinasabi ng Bible. Ang laman po ng ating mga sasabihin ay hindi po gawa-gawa ng aking isip. Hindi po ito nilikha lamang ng aking muni-muni. Hindi ako nagmuni-muni dito. Ito hindi ho galing sa aking pag-aaral, kundi ito po galing sa salita ng Diyos. Ang magdi-describe po din dito sa mga verse na ito, nasasabihin ko sa inyo, salita rin ng Diyos. Kaya napaka-importante po na lagi tayong nananangan sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga ito, lagi ko pong dala-dala o napakaluman na nitong Bible ko na ito. So, pag mababasa natin yung topic, pag mababasa natin yung topic, wag tayo magkakameron ng pride na, uy, ka-level ko lang pala si Lord Jesus Christ. Kahit ito yung sinasabi ng Bible, nakasama natin si Kristo na tagapagmana ng Diyos. Kasi si Kristo ang legitimate na son. Tayo lamang ay yung adapt lang tayo. Adopted sons lang tayo. Children of God. So, lagi nating ilulugar yung ating sarili doon sa mababa, hindi po doon sa i-level natin ang Panginoon sa Kristo. No, hindi po. Although na yan po ang sinasabi ng Bible. Ano po? Alam nyo ba, naniniwala ba kayo na tayong mga tao depende sa magiging destiny ng tao. Tayong mga tao ay magiging mataas pa ang position kaysa mga anghel. Naniniwala ba kayo doon? Dito sa lupa, mas mataas sila. Dahil meron tayong mortal body. Itong mortal body na ito kasi nagpababa sa atin kasi ito yung nataniman ni Satan ng lust. Uulitin ko
na taniman ito ng las, hindi kasalanan, las. Kasi pwede mo namang i-deny yan parang offer yan ng computer at saka ng cellphone. Nakalagay sa cellphone notification allowed. Pwede mo namang sabihin no, ayaw mong i-allow yung notification, kaya hindi ilalabas yung notification. Parang ganun din, meron tayong liberty, meron tayong freedom sa Panginoon. Kung yun ang pinili natin, tayo maging kalaban niya, wala tayong magagawa. Katulad ko, ibinibigay ko sa inyo yung tamang doktrina, pero ayaw ninyong tanggapin. Nasa sa inyo yan. Hindi ang Panginoon namimilit at hindi rin ako namimilit. Kahit na yung mga anak ko, hindi ko sila pipilitin sa doktrinang ito. Itong doktrinang ito ang magliligtas sa inyo. Sinasabi ko sa inyo totoo. I have authority na sabihin ko sa inyo na ang doktrinang itong sasabihin ko sa inyo, ito yung magliligtas sa inyo. Kung kayo ay mananatili dyan sa inyong doktrina na hindi naaayon doon sa doktrina na sinasabi ng Diyos, sorry to tell you na hindi po kayo kasama sa maliligtas. Although hindi ko sinasabi pupunta kayo sa hell, dahil dalawang ating kaligtasan. Yung isang kaligtasan pagkatapos ng rapture, meron pa kayong pag-asa, kaya lang maghihirap kayo. Kung makukonvert kayo sa Israel, maliligtas din kayo. Pero ang tanong doon kung makakasurvive kayo. Dahil doon sa tribulation na mangyayari after the rapture, napakahirap po. Hindi natin alam kung magpiprevail kayo doon. Kailangan kailangan meron kayong more endurance ang gagawin nyo doon. Magpapakatatag kayo doon sa 7 years na yun na mangyayari. Kaya kasi yung sinabi ko na tayo mas mataas pa kaysa anghel, kapag tayo meron ng immortal body, tingnan nyo, basahin nyo yung 1 Corinthians 6:2 at saka 6:3. Hahatulan natin ang mga anghel. Meron nyo yung position natin, ang ganda, di po ba? Kaya saan pa kayo? Bakit kayo mag-iiba pa ng doktrina? Itong ino-offer ko sa inyo, ito yung tamang doktrina na ibinibigay ng Diyos. Huwag na natin pag-usapan ng reliyon. Huwag na natin pag-usapan ng denomination. Sundin nyo na lamang itong sinasabi ko, dahil lahat ng sasabihin ko ay nasa Biblia po. Wala po tayong kinuha sa ibang libro. Wala po. Hindi ako kumuha sa mga komentary ng mga theologian. Hindi po. Puro po ito lahat sa Biblia natin kinukuha. Yung mga references na ito sasabihin ko sa inyo. Sige, simulan na natin. Ano po? Simulan na natin. Basahin po natin itong mga verse. Yan. Kasi kailangan mas malaki yung salita ng Diyos kaysa mukha natin. Di po ba? Yan. Ganyan po. Yan, biro nyo, ang ganda niya, Yan yung ginawa nating logo dito sa ating topic. Join ear with Christ. Alam niyo ba yung kung sino nagbibihi sa atin? Si Lord Jesus Christ. Ang galing nung nag-drawing nito Join ear with Christ. Yung nakaisip nitong picture na ito. Kinuha ko lang ito, pero nilagyan ko na lang ng ganyan, ng mga letra. Join ear with Christ. Biro nyo, binibihisan tayo ni Lord Jesus Christ. Sinusuotan tayo ng robe na katulad ng kanyang robe. Dahil magiging join ear with Christ tayo. Yan po ang napakagandang pangako. Dito po natin i-discuss dito po sa topic na ito. Meron yung ganda niya. Pagmasdan yung mabuti. Napipigure out ko na hindi man ganito ang mangyari. Hindi man ganito ang mangyari. Itong actual na ito dahil hindi natin alam kung anong kabihisan natin. Kung tayo may damit o wala. Kung tayo hangin o espiritu. Basta inilalarawan dito, nung nakaisip ng larawan na ito, siyang nag-portray nito na ganyan. Binibihisan niya yung pupunta sa langit na makakasama
natin, ang Panginoon sa Kristo, na tayo magiging tagapagmana ng Diyos, bibihisan din tayo ng katulad niya. Meron yun, yung ganda yun. Pero wag nating iisipin at para hindi tayo maging proud o magmalaki na magiging kapantay natin siya. He is God. Dapat una natin din paniniwalaan yung Trinity. Kahit na ganun na sinasabi, meron silang mga personality, Father, Son, and Holy Spirit, ilalagay pa rin natin yung ating lugar sa mababang lugar. Wag natin iisipin na kapantay natin siya. Kung ano man ang mangyari sa atin doon sa itaas, yun ay kalooban na ng Diyos. Basta ang pinakamahalaga, alam natin na tayo ay pupunta sa langit. Yan ang pinakamaganda. Alam nyo ba, sige, bago natin ito buksan, alam nyo ba na yung iba nagtatalo-talo pa sa doon sa yung mga blessing dito sa lupa, yung kanilang magiging position dito sa lupa, ganito, alam nyo, pagka ikaw ay naging isang head ng isang malaking denomination, napakayaman mo, bilyonaryo ka, hindi na natin iniisip ang ganyan. Sapagkat dito lamang yan sa lupa, ang ating iisipin kung ano ang ating magiging position doon sa langit. Yung ating magiging property rito, inaayos natin. Hindi masamang mag-ayos, pero wag nating ilalagak ang ating buong pag-iisip at pagkatao doon sa mga naririto sa lupa. Ilagak natin ang ating isip doon sa nasa itaas. Tingnan nyo mayroong verse na napakaganda. Kaya ito lagi ang aking iniisip O kung man ay makameron ng bahay dito sa lupa, salamat sa Diyos. Kung hindi, okay na rin. Basta't meron kang natitira na hindi ka nababasa. Babasahin ko Colossians 3:1. Ito hindi natin topic Babasahin ko lang dahil na-inspire ako dito sa verse na ito habang nagpiprepare ako. Sabi dito sa Colossians 3:1, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin nyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo namatay na at ang inyong buhay ay nakatagong kasama na ni Kristo Jesus. Noong tayo naniwala na nagkameron na tayo ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus, patay na tayo. Kasama na tayo niya sa langit. Hindi po yan ang ating topic. Na-inspired lang ako kaya binuksan ko yan sa inyo. Ano po? Ang ating pong tunay na verse ito po. Yan, ang tunay po natin verse. Ears with Christ. Sige, basahin po natin. Romans 8:12 to 17, verse 17. Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. To live the flesh, for if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirits that we are the children of God. And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if we so be that we suffer with Him. Ito pakatandaan nyo itong verse na ito If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Sige po, tayo po'y manalangin. Manalangin po tayo. O Amang Diyos, marami pong salamat sa oras na ito. Ako po'y humihiling sa inyo na nasamahan niyo po ako, Ama, dito sa topic na ito. Kayo po ang mag-deliver. Gamitin niyo lang po ang aking dila, Lord. Patatasin niyo po ang aking pananalita, O po, Lord God, para hindi po maboring ang mga tagapakinig at palinawin niyo po para lalo po maintindihan niya. Ang pinaka-importante po dito hindi yung klaro ng readiness
ng mga letra, kundi yung klaro ng pagpapahayag ng banal na espiritu. Siya ang nagbibigay ng how he described the word. Yun po ang gusto kong mangyari, na ma-impute nyo po sa kanila mga pag-iisip. Yung pong inyong pagdidescribe, hindi po yung pagdidescribe ko po, Lord, sapagkat makapangyarihan po yung inyong description na ipupunla nyo sa kanilang mga kaisipan. Patnubayan nyo po ang bawat isa, lalo-lalo na po yung mga tagapakinig, at kami po subaybayan nyo. Ingatan nyo kami, pagkalooban ng kalakasan, katalinuhan, protection sa pangaraw-araw namin pamumuhay. At lagi nyo pong ilit kami sa tama pong landasin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan po. Yan. How how can we be heirs of God with Christ? Paano tayo magiging tagapagmana na kasama natin ang Panginoon sa Kristo? First of all, para hindi tayo magmalaki, para tayo lagi mababa, babasahin po natin ito. Ano po? First of all, we must know that the Father and the Son are one, John 10:30. So that we can understand what the Father understands, the Son also understands. And that is what we will talk about in this topic. This topic also has a relation to our eternal security. 100% po may relasyon po ito sa ating eternal security. First of all, this chapter begins in verse that there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. This is one of the best verses to attain. This is one of the best verse to attain our eternal. Ito daw yung isa sa pinaka maraming verse, marami pong verses yung eternal security, pero ito yung isa, itong verse Romans chapter 8 verse 1, yan po yung sinabi kong there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. This is the one of the best verses to attain our eternal security here on earth, going to eternity life. Kasi ito po isa doon sa isang pinakamagandang verse po na naghahayag po ng ating eternal security, itong verse na ito. Pero may kondisyon, kasi hindi po sapat na yung nalaman na natin, hindi po sapat na nalaman na natin at ating pinaniwalaan. Pwede kayong maniwala pero hindi naman kayo sumusunod. Pwedeng ganun po mangyari. Pinapaniwalaan natin na kaya namatay si Kristo sa krus ay dahil sa ating mga kasalanan. Yes, we are believed in that incidents. Pero ang mahalaga po ay mayroong kondisyon. Ang kondisyon po dito ay tenyo babasahin ko liha. Kaya ito po napaka-importante ng kondisyon ito. Doon sa Romans chapter 8 verse 1 tenyo. Who walk not after the flesh but after the Spirit. Hindi po tayo magwo-walk doon sa flesh. Alam niyo kung bakit ganoon sinabi doon sa verse na ito? Kasi si Satan, nung nagkasala ang ating mga magulang, ang ating first parents, sina Adam and Eve, nag-impute siya ng lust. Nag-impute siya. At yun iminana natin. Kaya yung ating katawan, may lust ito may lust. Kaya ngayon sinabi ko sa inyo, inhalin tulad ko para ito sa computer o cellphone, na sinabing, gusto mo ba ng maglalagay kami ng notification na allowed, pwede mo naman sabihin no, ayaw mo ng notification. Kaya nga meron tayong freedom to choose. Kaya yung iba talagang pupunta sa hell, yung iba pupunta sa langit. Kaya may kondisyon na yun po ang magandang kondisyon dyan, di po ba? Walk not after the flesh but after the Spirit. Kaya nga mayroong Galatians 5:15 at saka Galatians 5:25, walk in the Spirit. Hindi nga tayo sumusunod sa batas. Hindi natin, baka yung iba na naman mag-comment, para kang nasa batas, sinusunod. No, hindi tayo sumusunod sa batas. Bakit tayo? Tayo ay nasa grace. Ang ating gagawin, we will walk on the Spirit of God,
doon sa Espiritu ng Diyos, lalakad tayo. Ano ba ang prinsipyo ng Diyos? Kasi lagi niyong inililihis eh. Yung iba kasing mga 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 nagsasabi sila Grace, lagi nilang inililihis, gusto nilang magkameron ng license sa kanila yung kasalanan. O kaya kahit hindi license yung kasalanan, na kung sila man ay madapa o sila man ay magkamali na hindi nila sinasadya, hindi sila masyadong nararatel, hindi sila masyadong seryoso at hindi sila masyadong baliwala sa kanila ito. Okay lang sa kanila yung magkasala dahil ang sinasabi nila, we're still living in this place at wala naman perfect. No, nagkakamali po tayo dyan. Kaya nga may mga aral may mga turo si Pablo. May mga turo si Pablo na ating susundan. Kaya nga sinabi niya, walk in the Spirit. Sige po, yan, sundan na natin yan. No man is free who is a slave to the flesh. Tama po yan. Walang taong malaya kung ikaw naman ay alipin ng ng iyong laman, ng iyong lust. Sa madaling salita ng kasalanan. Kasi pag nagpaalipin ka sa lust, sa flesh, sa iyong laman, nasa front ka ng kasalanan, temptation. Hindi ka mag-iingat. Baliwala sa iyo. Para kang nasa isang labanan na hindi ka nagsusuot ng bulletproof vest, hindi mo iniintindi kung yung dala mong baril pumuputok o hindi, basta pupunta ka lang sa laban, may bit-bit kang baril, hindi mo na-inspect yung baril mo kung merong lamang bala o ilan ang magazine mo, kung tatagal ka ba sa laban o hindi. Dapat alam mo, naka full metal battle gear ka o naka helmet ka pag pupunta ka sa laban, dapat lagi kang handa. At tayo ay nasa panahon ng labanan. Nagwiwib ang kaaway. Meron talagang laban, maya't maya. Bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, araw-araw yan. 24/7. Nariyan yung declaration ng battle ng kaaway sa atin. Wala tayong kamalay-malay. Akala natin maayos yung mga kausap natin, yung pala mga kalaban. Malalaman natin dito sa topic na ito. Sige po, yan. No man is free who is a slave to the flesh. Yan. Bago natin yung basahin, meron ditong mga verse do sa simula ng ating verses na binigay, yung Romans 8:12. So, napapalooban ito ng ilan? 12, 13, 14, tatlong verse ang nakapaloob dito. Yung ating verse lilima 15, 16, 6 pala, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 na verse. So ito agad yung tatlo, halos nakakalahati agad tayo pagka natapos natin itong isang isang PowerPoint na ito, We owe a debt not to the flesh. When we believe what Christ did on the cross, we are no longer slave to the flesh. We no longer owe anything to the flesh. Wala na tayong utang sa flesh. Romans 8:12, and when we belong to Christ, the desires and lusts of our flesh had been crucified. We are also on the cross with Him. Naroon din tayo sa cross with Him. Galatians 5:24, and through the Spirit that dwells in us, we can mortify the work of the flesh in us. Romans 8:13. Because we sow in the Spirit, we too will reap eternal life. Kung tayo nagtatanim o naghahasik doon sa Espiritu, mag-aani din tayo na eternal life. And through this process, we will become heirs of God through Christ, and we will be counted as children of God. Romans 8:14. Di po ba? Ang ganda. Ano po? Kasi kung babasahin natin, tingnan nyo kung babasahin natin yung Romans 8:12. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. For if we live after the flesh, you shall die. But if you
through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. For as many as lead by the Spirit of God, they are the sons of God. So, wala na po tayo. Wala na tayong utang sa laman. Sapagkat naintindihan na natin noong tayo'y naniwala at nanampalataya doon sa na ang ginawa ni Kristo sa krus, na kaya siya namatay sa krus dahil sa ating kasalanan, we are no longer debtors of the flesh. Wala na po tayong utang. Kasi alam na natin yung inimpute ni Satan sa ating unang mga magulang na minana natin, na-impute sa kanila, na-impute din sa atin, minana natin yun kaya, kung hindi natin maintindihan yung ginawa ni Kristo doon sa cross, mas lamang prone tayo sa kasalanan. Mas lamang tayong na makagawa ng kasalanan. Walang push, walang mag-hold, walang magwa-warn, walang magwa-warning, wala yung Holy Spirit ni Kristo sa atin. Tuloy-tuloy lang kung ano yung gustuhin natin. Itong gusto ko. Dahil masarap itong gawin. Ang sarap yatang maging nangunguna lagi. Ganito. Teka, nakakainggit yung kaibigan ko, may bagong ganitong gamit. Bibili rin ako. Meron na ikaw dong MB. Yung MB, kasalanan yun. Pag ikaw na-MB sa iyong kapwa, kasalanan na yun wala naman si Papa. Kupitin ko itong pera ni Papa. Nakalagay sa kanyang wallet. Teka, kukuha lang ako ng ganitong halaga para hindi niya mahalata. Yung ginagawa mong palihim, alam yun ng Diyos. Kita yun ng Diyos. Tapos magpaplano ka. Teka, magpaplano ako. Guguyuin ko yung mga kasamahan ko. Kasi kilala naman nila ako na ako'y isang leader. Ako'y mukhang banal. Kaya ko silang lokohin. Ganun. Kahit na yung mga leader na simbahan, pag wala po sa inyo yung tunay na doktrina na ibinibigay ng Diyos, ganito po ang kalalabasan ninyo. Naroon pa rin kayo doon sa bakuran ng kaaway. Gagalaw-galaw kayo doon na ang iniisip nyo, okay na kayo sa Panginoon, pero yung pala hindi pa. Di po ba? At ang ating laman ay napako na sa krus. Simula nung pinaniwalaan natin yung ginawa ni Kristo sa krus, napako na rin doon yung ating laman. Hindi na makakagalaw. Kasama ng ipinako ni Kristo, Galatians 5:24. At sa pamamagitan naman ng Espiritu na nananahan sa atin, kasi napalitan na yun para nag-change leadership. Kumbaga sa gobyerno, tapos na yung term ng isa, pumalit na yung isa, o kaya tinake over niya by means of, sabihin natin, kudeta, o kaya kung ano, bago na yung gobyerno. Hindi na yung katulad nung lumang gobyerno na bago na. At ngayon, ang sinusunod mo na sa halip na yung iyong sarili, yung Espiritu na ni Kristo na nananahan sa iyong buhay. So, paano ka hindi magiging perfect kung ang Espiritu ni Kristo nasa buhay mo? Yung iba pinangangalandakan, the Spirit of Christ, the Holy Spirit is indwelling in me sapagkat naniniwala siya doon sa grace. Yes, indwelling. Pero paano mag-i-indwell sa iyo kung pinapatronize mo pa yung iyong flesh, yung iyong laman? Wala yan sa prinsipyo ng Diyos. Ang prinsipyo ng Diyos ay righteousness. Magbasa kayo nung libro ni Cornelius Stam. Kalimutan ko na yung title Spirituality. Kasi ang prinsipyo ng Diyos ay righteousness. From Genesis to Revelation, righteousness. Gusto niya mapamabuti ang tao, maging mabuti. Kaya lang, sinave tayo ng grace.
Pero pinirepair tayo, sinave tayo ng grace, pero pinirepair tayo ng Ama sa pamamagitan ni Kristo na gumawa tayo ng mabuti through Christ. Makakagawa tayo ng mabuti. At yung Espiritu ni Kristo na sinasabi mong, yes, indwelling sa iyo, yun na nagpapatakbo ng buhay mo. Ewan ko ba doon sa iba na, nagsasalita pa ng napaka-perfecto mo naman. Bakit? Hindi na natin dapat pang ituro yung mga ganung mga bagay, lalo na kung may mga nakakarinig. Sarilinin mo na lamang yun. Kung ano man yung business mo kay Lord, kung ano man ang nangyari sa buhay mo, kayo na lamang ni Lord ang nakakaunawa noon. Wag na nating i-expose yun, wag na nating pang iparirinig sa iba para yung iba hindi sila ma-encourage na maging ganun din about sinning. So, ganun po ang dapat na mangyari sa isang leader, sa isang mangangaral. Hindi na nila pangangalanda ko, hindi naman tayo perfect. Magkakasala pa. Parang yung mga nakakarinig, nagkakamero sila ng, ay, kahit pala akong magkasala, okay lang din pa. Pero taliwas dito sa Romans chapter 8, kung babasahin nyo itong lahat, simula sa verse 1 hanggang doon sa katapusan. Meron tayong part 4 nito. Kaya pagkatapos nito, susunod naman natin part 4. So, ganyan po ang natin. So, sa pamamagitan ng prosesong ito, ng conditionalities na ibinigay dito, doon sa binanggit ko kanina, doon sa meron dito blessing and when we belong to Christ, doon sa verse. Ito sa 13, ang ganda dito sa 13, For if we live after the flesh, ye shall die. But if you, through the Spirit, do mortify the deeds of the body, ye shall live. So, itong verse na ito, uulitin ko yung tanong dito, kasi naitanong ko na ito dun sa part 1 ng ating topic dun sa unang-una kong ibinigay na topic. Sino ang recipient nito? Kasi sinasabi nila, ang recipient niyan hindi naman tayo hindi naman tayo mga body of Christ. Dahil tayo naman tayo naman ipinili na ng Diyos, we are predestined na tayo ni Lord. Hindi yan para sa atin. No, nagkakamali kayo, ito po'y para sa atin. Kaya ito ginawa ni Paul, ito para sa atin. Hindi ito para sa iba. Kasi sinong babasa nito? Babasahin ba ito ng mga Muslim? Hindi. Babasahin ba ito ng ibang mga denomination? Mababasa ito pero aksidente kung sila pupunta doon sa aklat ni Paul. Pero tayo, mga body of Christ, talagang mababasa natin ito. Lagi natin itong madadaanan dahil ang ating pinanghahawakan na magliligtas sa atin ay yung mga sulat ng ating Panginoon sa Kristo, yung kanyang mga revelation kay Paul na isinulat ni Paul para sa ating mga tao. Tayo ang recipient nito, itong verse na ito, itong Romans chapter 8, lahat kabuuan ito at lalo-lalo na dito sa verse 13. For if ye live after the flesh, kung ikaw ay namumuhay na ayon sa laman, ikaw ay mamamatay. Kaya anong condition dito? Ito yung sinasabi ko sa inyong conditionalities na ibinigay ng Diyos. But if you through the Spirit, kung ikaw ay nasa Espiritu, do mortify the deeds of the body. Mortify kasi kung yung tatagalogin yung mortify, bubulukin mo. Kailangan mong bulukin mo yung gawa ng iyong katawan. Sisirain mo yung gawa ng iyong katawan. Lalabanan mo at yun ang mahirap. Kaya tayo nag-groan. Doon sa susunod na topic, meron doon verse na groaning. Kaya tayo tumataghoy sa hirap. Dalawang ating pagtataghoyan yan. Bibigyan ko na kayo ng preliminary na explanation doon sa susunod natin topic. Kasi yung groaning, dalawang ating pinagtataguyan. Isa yung mga karamdaman ng ating katawan, yung mga kasawian, physically and spiritually. At ang pangalawa, yung paglalaban natin sa kasalanan. Kaya tayo nag-groan tayo, kaya tayo umaatungal, dumadaing.
Kaya tayo tinutulungan ng Espiritu ng Panginoong Hesukristo na nasa sa atin nag-i-indwell. Siya nagpapalakas sa atin, siya nagbibigay ng 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 ah, capacity, kaya tayo capable na lumaban o durugin o imortify yung kasalanan doon sa ating katawan dahil doon sa Espiritu ni Kristo. Siya nagbibigay sa atin ng capacity. Kaya we are able tayo na ma-resist. Yung iba hindi walang ganyang mentality. Ang iniisip nila kung siya na may mada pa, okay na dahil ligtas naman sila. No, that is a big lie of Satan yan. Yan na yung kasi nangulingan ni Satan na ini-impute sa inyo ng kaaway. Kaya siguro, pag ito narinig na ibang mga pastor, bakit ikaw, pastor na to? Ikaw ba hindi nagkakasala? Siguradong ganyan na itatanong sa akin. Kung yun man ay pumasok sa isipan nyo at kung yun man may mangyayari sa inyo, kayo na lamang ng Diyos ang may business noon. Hindi nyo na yun dapat i-expose. Katulad ko, ako na lamang ang may business noon sa Panginoon. Hindi ko na yung pwedeng ituro sa ganito. Ang aking ituturo ay yung holiness para sa mga tao. So, naintindihan na po natin, ano po? Ang ganda po, no? Ang gandang bigyan ng description, no? Galing din po yan sa, sa Bible, yung ating mga dinidescribe dyan, no? Yan, no? Christ Himself, who in you will call the Father, Abba Father, will manifest in you. Ito po. Kaya kanina, sinabi ko kanina, parang ka-level lang natin po yung Panginoong Hesukristo dito dahil tayo magiging tagapagmana ng Diyos, nakasama natin ang Panginoong Hesukristo. Kaya po din, binanggit ko din yung verse na John 10:30. Even it is out doon sa ating doktrina na sinasabi nating pinanghahawakan natin para sa ating kaligtasan. Ito po yung fundamental na sinabi ni ating Panginoong Hesukristo doon sa John, doon sa kanyang life ministry, which is yan po hindi para sa atin kundi para sa Israel, pero lahat po ng nakasulat sa Bible, tatandaan nyo at itatanim sa inyong kukote, yan po holy, banal po yan. At kung yun man ay lumabas doon sa mga sinulat ni Pablo, learnings natin yan para sa ating katututunan, po yan. So, kaya ko po yung sinabi, ano po, na tayo ay parang katulad na ng Panginoong Hesukristo, pero sinabi din natin na ating papakatanda na ang Panginoong Hesukristo at ang Ama ay iisa. The Trinity are one. The three personalities are one. Iisa po sila. At kung paano man yun, wag na nating arukin ng ating payak na kaisipan. Hayaan na lang natin na yung kapangyarihan ng Diyos ang mangyari sa mga ganun pong mga katuruan. Hayaan na lang po natin. Wag na po tayong wag na nating abutin yun. Mahirap po, hindi natin kayang abutin ng ating pangkataong pangkaisipan. Hindi po na natin kaya yung kaisipan. Basta ang atin lang po susundin kung ano po yung itinuturo sa atin ng Diyos, yun lang po ang ating gagawin. Kung gusto nyong maligtas. Ano po? Yan. Ang ganda po. Christ Himself, who in you will call the Father, Abba Father will manifest and heard in you. Kung nagagaspangan kayo doon sa English ko, ang akin pong ibig sabihin dito, yung mismong pagkatao ng ating Panginoong Hesukristo na yung kanyang espiritu ay namumuhay sa atin, hindi po siya umalis sa atin. Kung kay tunay na body of Christ, hindi po yan umalis. Namumuhay sa atin. Siya po yung tatawag ng Ama. Instead na tayo, siya ang tatawag ng Ama, pero yun po ay magmamanifest sa atin at maririnig sa atin na uy, tumatawag siya sa Ama, bakit anak ba siya ng Ama? Kaya tayo naging anak ng Ama dahil ni Kristo. Si Kristo ang nagsasalita sa Ama. So, ituloy po natin. Ano po? Sige, yan. O, yan. Basahin muna natin yung yan.
basahin muna natin yung ating verse, Romans 8:15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Oh, you receive the spirit of adoption, and you can call God Abba, Father. So, una muna nating intindihin dito, ano ba yung ear? Hear. Ano ba ang tamang bigkas dito? Ear. Yan. Ear, according to sa Webster Dictionary, yung ear ha, sorry po, no, hindi ko po nailagay dito eh. I-ano ko na lang, bigkas ko na lang sa inyo. Doon sa Webster Dictionary, ibig sabihin ng ear, sa Tagalog itong ear, yung tagapagmana. Ear. Ano ba yung ear? Yes, tagapagmana nga, oo. The man who succeeds or is to succeed another in the possession of lands, tenements, and hereditaments by descent, the man on whom the law casts an estate of inheritance by the death of the ancestor or former possessor, or the man in whom the title to an estate of inheritance is vested by the operation of law on the death of a former owner. O, ang ibig sabihin po ito, kung ano man yung ari-ariya nung namatay, kung ikaw ay legitimate na inampon by favors, by law, in accordance with the law, kung yan po yung napapatunayan ng batas na ikaw ay meron kang papel na ikaw ay inampon talaga, dito yan sa lupa, ikinukumpare ko lamang yung ibig sabihin ng ear, yung salitang tagapagmana doon sa gagawin sa atin ng Diyos, no? Pero ang aking dinidescribe sa inyo, yung ear na naririto sa lupa. Halimbawa, inampung ka, oo. Inampung ka dito sa lupa, ganyan po ang mangyayari. Yung lahat ng ari-arian ng namatay, mapupunta sa iyo kung walang anak. Kahit na ikaw ay hindi biological na anak, at kung ikaw ay may papel na ikaw ay inampun, pupunta po sa inyo. Kaya kung wala kang papel at ikay inampun lang sa salita at mayaman yung umampun sa'yo, magpagawa ka na ng papel. Lalo na kung alam mong may karamdaman yung umampun sa'yo, mahal na mahal ka, pilitin mo na magpagawa dahil pag-aawayan nyo yan. Kasi yan ikukuhanin ng mga kapatid nung namatay, kung meron siya kapatid o ibang relatives na meron siya, kung ikaw inampun lang na wala kang papel, ay nakanganga ka pag namatay yung umampun sa iyo. Kahit na siya pinagsilbihan mo pa na para mong tunay na magulang. Ganun po mangyayari. Ano po? We become heirs of God through the process of adoption. O, yun. Naging tagapagmana tayo ng Diyos doon sa process ng adoption. Tayo hindi anak ng Diyos eh. Ang anak niya, ang legitimate na anak niya ay ang Panginoong Kristo lamang. O, yung adoptee, yung isa na inadapt. One who is adopted. Yun ang ibig sabihin yung adoptee. Yung namang adopter, one who adopt. Kasi iba yung adopter ng A at saka iba yung adopter ng O. Kasi yung adopter ng O, yun yung nag-ampon. Pero yung A, adopter kasi meron din yan sa electronics eh. Yung word na yan, adopter. Sa electronics, sa salitang electronics, no, meron din pong adapter na tinatawag. So sige, simulan po natin. Pinaliwanag ko lang sa inyo yung ano doon para maintindihan natin itong nakalagay na ito sa PowerPoint. Kaya ko dinescribe sa inyo yung word na ear. So, let us remember, God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Ang ganda nito. 2 Timothy 1:17, sound mind. Because of this, yung iba walang sound mind eh. Ang alam nila yung rightly dividing. Alam nila yung grace. Pero pagdating sa sound mind, doon sa 2 Timothy 1:17, wala sila. Because of this, we have the right to call Abba Father. Meron na tayo dito ang karapatan na tawagin siyang Ama. Romans 8:15, towards His adoption, doon sa kanyang pag-aampon sa atin. When you are adopted, biologically, you are not related to the adopter. Wala tayo, hindi tayo pinanganak niya.
Biologically, hindi tayo inanak ng Diyos. Wala tayong dugo na galing sa Diyos. O kaya doon sa taong umampun sa inyo, kung ang pag-uusapan natin dito sa lupa. Kung inampun ka ng tao dito sa lupa na isang mayaman, sige, bibigay ko na lang, itutuloy ko na lang dito. When you are adopted, ito ha, yung aking example ko ito eh. When you are adopted, biologically, you are not related to the adopter by a rich and powerful person in your place or another place. Kung doon man sa lugar nyo o doon sa ibang lugar, you will have pride in yourself. Meron kang pride sa sarili mo dahil inambu ka ng isang napakayaman, milyonaryo, bilyonaryo, makapangyarihan. Halimbawa, siya isang governor o senator, inampung ka, makapangyarihan ka na rin doon. Oo, igagalang ka na rin ng mga ng mga constituent niya. Oo, ng mga nasasakupan niya, irerespeto ka, itong tagapagmana ni senador, o itong tagapagmana ni mayor o gobernador. Gagalan din natin yan, takot sila sa iyo. O kaya magkakameron ka ng pride, by a rich and powerful person in your place or another place, you will have pride in yourself and become powerful and rich, especially if the adopter consider and loves you like his own son, granting the privilege to call him a father, o bibigyan ka ng karapatan na tawagin mo siyang ama. But being adopted by God, this is a unique. Ito, napakaganda po nito. But being adopted by God is unique. Through your faith in Christ, what He did on the cross. Kaya ka naging ampun doon pinaniwalaan mo yung ginawa ni Kristo doon sa cross. His Spirit will indwell in you. Galatians 4:6, meron po tayong patunay niyan. Galatians 4:6, inyo pong bubuksan yan. Kaya kopyahin yung bawat PowerPoint po na ito. Very powerful po itong teaching na ito, mga kapatid. Talaga magagamit nyo ito kahit saan. At ito magiging panuntunan at sandigan ng inyong buhay. Itong bawat himay-himayin nyo po simula doon sa umpisa na inilagay ko. Ito po, ginagawa ito ng Holy Spirit, ginagamit lang ako, hindi po ako mismo ang may idea po niyan ay yung Holy Spirit, mga kapatid, na sinasabi ko sa inyo. Kaya pakinggan nyo pong mabuti, Ako pangkaraniwan lang akong tao, kaya lang nagpapagamit ako, His Spirit will indwell in you. Wala ito sa mga theologian, Ito sinasabi ko, wala ito. Yung kanyang espiritu na nag-indwell sa inyo, His Spirit indwell in you, and since He is the Son of God, Christ Himself who dwells in you will call the Father. Siya yung tumatawag ng Ama. Will be manifest and heard in you. So you have nothing to be proud of yourself. It is grace, Ephesians 2:9. Pero kaya ito'y ginawa ko Yan. Si Kristo na namumuhay sa inyong puso, siya yung nakatira dyan 24/7 sa inyong puso. Siya yung tumatawag ng Ama, pero magmamanifest sa atin. Pag tayo tumawag ng Ama, ang tumatawag ay si Kristo. Nagkameron tayo ng karapatan na tumawag sa Ama, ng Ama, dahil ni Kristo. Si Kristo yung tunay na anak. Na yung kanyang espiritu ipinangako niya na nasa sa atin simula nung tayo ay naniwala sa kanyang ginawa sa cross. Pero yung ganda, po? Wala yan. Hindi yan sinasabi ng mga theologian. This is coming from the Holy Spirit itself. Nagpapagamit lamang ako para ibigay sa inyo. Tayo po ay nasa tamang doktrina, mga kapatid. And I am believe. Wala po akong duda na pupunta po ako sa langit. Sapagkat sinusunod ko yung doktrina. Hindi nyo pa maya. Sige, ituloy pa natin. So, naintindihan nyo na kung bakit inilagay ko yung picture na yan. Kung bakit yan ang ipinortray ko doon sa aking description. Dahil siya na nagsasalita, siya yung tunay na anak ng Diyos. Pag tayo tumatawag, siya yung tumatawag. Kasi kung tayo tumatawag na wala si Kristo, hindi tayo papansinin ng Ama. Ang katulad natin ay isang maduming basahan sa harapan ng Diyos kung wala si Kristo sa atin. Pero nasa atin si Kristo. Pag tayo tumawag ng Ama, nagre-respond siya. Because the one who is calling Father, Father, Father is Christ na nag-i-indwell sa atin.
So papansinin tayo, ba't kaya tumatawag si pastor na to? Siguro meron itong problema. Kailangan ko itong i-response dahil yung anak ko ang tumatawag. Oh, i-response tayo ng Panginoon. Napakaganda po. Kaya itong ginawa kong topic. How we become ears of God. Salita tayo ng salita ng ears, hindi naman natin alam. Hindi, useless din. Ngayon, naiintindihan nyo na meron ng katuturan. Meaningful na yan sa Diyos at meaningful na rin sa iyo. May katuturan na yan, mahalaga na yan. Sapagkat naiintindihan nyo po, naiintindihan na ng Diyos kung ano yung nasa kalooban na natin. Nagmamanifest sa atin si Kristo. Kaya tayo dinidinig ng Diyos. Napaka-powerful po nitong verse na ito. Hindi po ako magaling, mga kapatid. Kung sino man kayo na makakabukas nito at makikinig, hindi po ako magaling. Ang magaling po ay yung Holy Spirit. Nagpapagamit lang po ako. Hindi ko rin ito naiintindihan. Kailangan magpagamit ka. Pag nagpagamit ka, kailangan pag-aralan mo, aralin mo ng aralin. Kasi kung ikaw ay magsasalita ng ganito na hindi mo inaaral, basta mo lang sasalitain, hindi mo alam kung anong katuturan noon. Paano mo maipapaliwanag kung hindi mo alam yung katuturan noon, kung babasahin mo lang? Ngayon, kailangan mong hukayin mo, alamin mo. At huwag kang gagamit ng mga haka-haka na description. Kailangan yung galing din sa Bible. Yung mga verse na yan, Galatians 4:6, 2 Timothy 1:17, ang ganda po niyan. Biro nyo yan, Ito, ulitin natin itong sound mind. Bago tayo lumipat ito. Pag ikaw, pakakatandaan natin na ito po na kapag tayo inampun, teka, nasan ba yun? Pati ako nalilito na pag sinabi pong sound mind, kasi ito isang paraan Kaya tayo po ay merong karapatan na tumawag sa Ama ng Abba Father. Ang ibig sabihin din ng Abba Father, ng Abba kasi yan hindi ko alam kung yan Greek or Hebrew. Greek na yan, Greek. Greek po, hindi po Hebrew. Greek word po ito, Abba Father, kasi lahat ng sinasabi sa New Testament ay Greek po yung sa New Testament. At yung Old Testament, yun po yung Hebrew. Kasi meron akong book ng ganyan, yung sa Hebrew. Napakalaki, kaya hindi ko na maipapakita sa inyo. Napakabigat ng libro na yun. So, yan Kaya po, ito'y aking uulitin. Kaya po tayo ay nagkameron ng right, nagkameron tayo ng legal ang tawag dito. Kaya tayo nagkameron ng karapatan na tawagin siya ng Ama. Isang halimbawa na rin na si Kristo yung tumatawag sa atin. Pero kaya tayo nagkameron ng karapatan dahil yung doon sa 13, doon sa verse 8:13, Romans 8:13, minumortify natin yung deeds. At ang isa doong product, nung pagmumortify natin ng deeds, yung pagbubulok natin doon sa ating pagpapatay, doon sa ating gawa ng ating laman, ang isa pong resulta noon ay yung tinatawag na sound mind. Ano ba yung sound mind? Yung pong sound mind na binabanggit dito sa 2 Timothy 1:17, ito po yung nasa wasto kang pag-iisip. Kaya mahirap po yung ikaw ay magpapastor tapos wala ka dun sa wastong pag-iisip, wala ka dun sa, kumbaga, sabi ng mga karpentero, yung tamang hulog. Wala ka dun sa tamang hulog nung pabigat. Pag wala ka sa tamang hulog, wag ka na magkarpentero at ang lahat ng gagawin mong poste, banking. Kaya kailangan meron kang sound mind. Nasa wasto kang pag-iisip. Pag ikaw ay nasa wastong pag-iisip, alam mo yung tama at mali. Kung ikaw man ay nagkamali, wag mo nang uulitin.
Eh, pag inulit-ulit mo pa yung ginagawa mong kamalian, eh talagang wala ka na sa sound mind. Ikaw ay nasa malayo na. Wala ka na sa wasto, nasa maling pag-iisip ka na. Pagka ganun. Alam mo na nga mali, gagawin mo pa. Nakaka Nagawa mo na ng unang beses, pero ngayon, kailangan mo na naman gagawin mo pa ulit, eh ibang usapan na yun. I-reject ka na doon. I-reject ka na, kaya kailangan nasa sound mind ka, nasa wasto kang pag-iisip. Ano po? Yan po. Kung ito ay magkasalita dito sa ganitong social media about yung ang topic ay sa Panginoon, eh kailangan nasa wasto kang pag-iisip. Kaya ngayon ang ginagawa ko, lumalayo na po ako sa mga hurong-hurong. Yung ibig sabihin, yung mga grupo-grupo, lumalayo na po ako. Basta ginagawa ko na lamang yung aking tungkulin bilang tao, at yung aking tungkulin bilang yung tungkulin ko sa Diyos, at saka yung tungkulin ko sa tao. Nagagalit pa rin ako, yes, because tayo tao, pero wag tayo magkakasala. Nagagalit pa rin tayo. Kaya lang, kung maaari, ang ginagawa ko, nagpapakababa na lang ako. Pag minsan napapagsalitaan din ako ng mas mabababa sa akin ng aking mga anak, pero hinahayaan ko na kaysa magtatalo-talo pa, walang pupuntahan yun. Pupuntahan lang yun sa lalo ng pagkakalayo ninyo. Ay ang gusto natin, tayo lalo na itong nasa edad ko, gusto ko kung ako'y kukuhanin na Diyos, meron akong may iwang legacy na maganda sa aking mga anak. So, mga ganun ang nangyayari sa akin. Hindi naman maiiwasan yun ng isang pamilya. Pag minsan, kasalita yung anak mo ng ganyan, makakasagot ka dahil ikaw pa rin yung ama. Pero sa bandang huli, tinitingnan ko yung sarili ko, nagpapakababa na lang ako. Kasi wala na akong magagawa eh. Tapos na sila. Kumbaga yung aking panahon tapos na. Sila na ngayon ang susunod. Sila na ngayon yung generation. Kumbaga sa bulaklak, sila na ngayon ang namumukadkad. Ako'y luoy na. Yung aking pamumukad, wala na akong amoy, wala nang samyo yung aking pagkabulaklak. Paluoy na tayo, tanggap ko na isang araw, kukuhanin na tayo ng Panginoon. Ang masakit nga lang sa akin eh, kaya pag minsan nasasabi ko, pag ako'y nahihirapan, sabi ko, Lord, sige nga, kuhanin mo na ako. Pero masakit din dahil mahal ko yung aking mga apo. Laging gusto ko nakikita ko sila, yung aking mga apo. Tsaka siyempre, yung misis mo. Eh, kung hindi mo mahal ang misis mo, bakit ka pa nag-asawa? Tsaka yung mga anak mo, dahil supling mo yan. Gusto mo rin lagi sila nakakita. Yes. Kahit na matigas ang kanilang mga ulo, mahal mo sila. Hindi mo sila pwedeng itakwil. Dahil galing siya doon sa iyong laman. Sige po. Yan. Ito yung uulitin natin. After you hear the word of truth, the gospel of salvation, and you believe, you will sealed by the Holy Spirit. 1:13, no? Pagkatapos mo marinig, yung the word of truth, pinaniwalaan mo, no? Yan. Yan po ang aking inilagay dyan dito sa PowerPoint na ito. Kailangan, kasi bawat description, kailangan maintindihan natin. Meron tayong picture na may papakita kahit papano, may papaliwanag natin ng maayos. Yan. Sige, tingnan nyo po mabuti at ating ilalampas na. Yan. After you heard the word of truth, the gospel of salvation, and you believe, you were sealed by the Holy Spirit. Ephesians 1:13. Biro nyo yung mga references natin, verse din, hindi ko yan hinakahaka. Wala po diyang magic. Hindi ko yan, kasi yung mga iba na nagpapaliwanag, gagawa sila ng kwento, kahit hindi totoong kwento, basta ma-attract lang nila yung mga listener. Ma-attract nila yung mga listener, tapos papatawanin niya. Tuwan-tuwa sila, nabibless sila sa ganoon. Pero emotion lang yun. Hindi yun spiritual blessing. Wala yun. Napakalayo. Very far from the truth. Yung tinatawag na spiritual blessing, wala po yun. Yun literal blessings. Kasi dahil doon sa iyong emotion, natutuwa ka, kung napatawa ka, lalo na kung king ko yung pastor, o yung pastor
malakas yung kanyang sense of humor, yung updated lagi siya, o sa mga marites ganyan, talagang gugustuhin niya ng mga listener, kaya dadami yung mga member, ma-attract niya yung mga tao, ay doon tayo, nakakatuwa si pastor, ang galing magpatawa, nawawala yung stress ko. Ang pinag-uusapan dito hindi stress, ang pinag-uusapan dito kaluluwa ng tao. Magsisisi kayo kung yung stress lamang ang inyong pinaglalaanan mawala yung stress nyo. Kailangan kaluluwa. Isave nyo yung inyong kaluluwa. Isave nyo yung inyong kaluluwa. Ilagay nyo dun sa safety yung inyong kaluluwa. Dahil yung kaluluwa ninyo, yun ang magdudusa kapag mali ang inyong prinsipyo dito sa lupa. Kaya kailangan nasa tama kayo na prinsipyo po. Sige, tuloy natin. After you hear the word of truth, the gospel of salvation, and you believe, you were sealed by the Holy Spirit. Ephesians 1:13, and in 2 Corinthians 2:22, kinuha ko ito doon sa NAV kasi ang ginagamit ko yung King James Version eh. Kinuha ko sa NAV kasi mas maganda yung mas malinaw eh. Kasi sa pagpapaliwanag po mga kapatid, kasi maaaring meron din makapagbukas nito mga pastor. Merong verse dito sa King James na kapag ipinaliwanag mo maganda, meron din verse dito sa NIV, New International Version, na maganda't malinaw ipaliwanag. Pero ito po ang inyong papakatandaan mga kapatid. Ang gagawin yung standard ay yung King James Version. Opo, kasi yan po yung natira doon sa manuscript. Meron din po tayong mga story niya at libro niya, meron din tayong manual niyan na binabasa din po natin, na yan po ang dapat natin gawing standard. Kasi ito kung kayo ngayon may hawak na lapis at papel, isulat niyo yung Romans chapter 8 verse 1, yung binanggit ko kanina. Napakaganda ng sali doon sa King James Version. Yung kalahati noon, wala doon sa ibang version. Sa NAB, wala yun. Oo, wala yun. Teka, ating balikan ng saglit. Sandali balikan natin saglit. Yan saan ko ba yung binanggit kanina? Yan, ito. Ito yung Romans chapter 8 verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Jesus Christ. Yan lamang po ang nasa ibang translation. Wala na pong kasunod. Hindi katulad sa King James na mayroon pang kasunod. Who walk not after the flesh but after the Spirit. So, pag ito'y nawala, ang makakabasa kung ang binabasa mo yung NAB, ay wala na pala tayong condemnation dahil tayo naka Hesus-Kristo na. Hindi nila nabasa yung kondisyon ni Kristo, yung conditionalities na ibinibigay noong verse. Kasi ang tamang pinagkuhanan po nun sa King James chapter 8 verse 1 na may kadugsong na walk not after the flesh but after the Spirit. Yun daw mga lumalakad na hindi sa laman kundi doon sa Espiritu ni Kristo. Sa Espiritu, ibig sabihin yung Espiritu yun, kanyang Espiritu yun yung nilalakaran natin. So wala yun sa ibang bersyon. So kaya yun magiging maingat po tayo. Kaya ito naman ibinasa ko itong sa NAV dahil mas maganda po yung paliwanag dito, which is kung kukuhanin niyo yung root word, naroon din sa King James Version. Kaya, I allow myself na gamitin po ito para madali pong maipaliwanag. Katulad ko po na isang utal. Nauutal po ako magbigkas Ginagamit ko po yun. Kaya yun yan NAV says that God sealed us as His. Sinilyaduhan tayo ng Diyos para sa Kanya and placed His Spirit as a guarantee to come. And the Spirit itself that's sealed to us, confirm in our spirit that we are the children of God. Romans 8:16. Di po ba ang ganda? Kumbaga, itong sinasabi dito sa
Romans 8:17, ang sabi po dito, and sa King James Version ito ha, itong verse na ito, and if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. O, kailangan din tayo magdusa. Kailangan din tayo mag-suffer. O, sa Kanya. Para tayo din daw po ay maluwalhati. Sama-samang maluwalhati. Ano po? Yan po. Kaya ito inilagay ko kasi itong Holy Spirit na sinabi dito, after you heard, kaya yun ang ating inilagay yung may ganyo na tao. After you heard, ito. Pagkatapos marinig, yan, pagkatapos marinig, after you hear the word of truth, the gospel of salvation, and you believe, you will sealed by the Holy Spirit. Silyado na po tayo. Hindi tayo sinilyaduhan ng Holy Spirit, kundi silyado tayo sa pamamagitan ng Espiritu. Yung Espiritu ang nakasealed sa atin. Hindi tayo sinilyaduhan ng Espiritu. Iba pong ibig sabihin nun. Nasilyaduhan ako ng Holy Spirit. No, hindi po gano'n. Kayo po isilyado na ng Espiritu ni Kristo. Silyado na tayo Nananahan na sa atin si Kristo 24/7. Hindi siya umaalis. Kaya huwag kayong gagawa ng kasalanan. Kasi kung nasa inyo si Kristo at gumawa kayo ng kasalanan, simple logic, isipin nyo yan, si Kristo ay holy, siya ay banal. Nasa sa inyo si Kristo. Magmi-meditate ba kayo na gumawa ng kasalanan kung nasa inyo si Kristo? Your mind is Christ mind na So, paano kayo makakagawa ng ganong kasalanan na premeditation na gagawa kayo ng kasalanan? Alam nyo na nga mali, nagawa mo na ng una. O pwede pang sabihin nila, ay, nagawa yan ng una. Kasi mabait ang Diyos Mabait ang Diyos. Nagawa na ng una, pero nag-premeditate ka na naman. Gumawa ka na naman. Inulit mo na naman. Niloko mo na naman pinaasa mo na naman. So, yun po ibig ko sabihin. Pagkatapos nyo mabilis, silyado na tayo. Espiritu ng Diyos ang nakasilyado sa atin. Tapos yung 2 Corinthians 1:22, tinyo kasi hindi na tayo pwede magbukas pa ng Bible kasi tatagal. Kung bubuksan ko yung Bible, dito na lang sa ating aklat. King James Version din ito Yan 2 Corinthians 1:22. Kung ang ating pong babasahin ay sa King James Version, ang sabi po ay ganito Moreover, who had also sealed us in giving the earnest of the Spirit in our hearts. Earnest. Pero dito sa NIV version, guarantee. Earnest naman doon sa dito naman guarantee. Pero galing din doon sa word na yon, guarantee. Kaya yun lang ang ginamit ko para mas kapakapakinabang na napakinggan. Kasi pag guarantee, ibig sabihin ganito yan Anong katunayan? Bakit tayo mananangan na tayo mayroong eternal security? Yan ang aking point. Bakit tayo mananangan na tayo mayroong eternal security? Kasi yun ang binanggit ko kanina. It is related to our eternal security, itong verse na ito, itong Romans 8:1. Na ngayon, narito tayo sa Romans 8 yan 8:17 yun. Pero wala pa tayo sa 8:17 Advance tayo dito. Ang atin yung Romans 8:1 at saka 8:17. Kung ang kailangan natin if so be that we suffer with Him. Kailangan din tayong makisama sa kanyang pagdurusa. Ibig sabihin doon, yun nga. Maaari tayo ma-persecute sa darating na panahon, at maaari din tayong magkameron ng karamdaman, at maaari din tayong makipaglaban doon sa kasalanan na
na inimpute sa atin ni Satan na nabana natin sa ating unang mga magulang. Pinaglalabanan natin yan eh. Kaya tayo mag-grown. Kaya tayo nag-grown. Kaya, if so be that we suffer with Him. Ngayon, ano ngayon ang katunayan na ikaw ay mayroong eternal security? Nung pinaniwalaan na natin yung ginawa ni Kristo sa krus, we are sealed na. Nakalagay dito, we are sealed by the Holy Spirit. We are sealed by the Holy Spirit, 1:13. At doon sa 1 Corinthians 22 says that God sealed us as His and placed His Spirit as a guarantee to come. Ang garantiya yung kanya Espiritu na nasa sa atin. Kasi siya na yung magmamanibra ng ating buhay. Hop. Huwag yan ang gagawin mo. Doon sa mga taong hindi winawarningan ng Holy Spirit, wala pa sa inyo yung Holy Spirit. Kaya kayo nakakagawa ng ganun. Akala nyo, totoo kayong body of Christ. Yung pala hindi. Kasi wala nagwawarning sa inyo. Tuloy-tuloy yung ginagawa yung kasalanan na pinipremeditate nyo na gawin. Siya yung guarantee na nasa sa atin. Kumbaga, anong gusto mong katunayan na nasasabihin ko, kung halimbawa Diyos kausap natin, anong gusto mong katunayan na mapapatunayan mo ikaw iligtas na, kahit ikaw nandiyan pa sa lupa, ligtas ka na ikaw pupunta rito sa akin. Ibinibigay ko sa iyo yung Espiritu ko na nasa sa iyo. Guaranteed to come. Yun ang garantiya na sa rapture, kukuhanin tayo ng Diyos walang sablay. Kasi yung Espiritu niya ay nasa sa atin. Di ba ang ganda? Ang ganda po, mga kapatid. Intindihin nyo mabuti ito sinasabi ko dahil ito hindi nyo maririnig sa ibang pastor. Hindi ako magaling. Sabi ko sa inyo, Holy Spirit ang magaling. Hindi ito maririnig sa ibang pastor. Ituturo na ibang mga pastor yung mga material blessing. Na-bless ako nabigyan ako ni Lord ng bagong kotse. Na-bless ako yung isa kong project na tuloy na naman. Magpapagawa na naman ako ng simbahan. Kahit pa magpagawa ka ng 1 milyon na simbahan, kung mali ang iyong doktrina, maduming basahan ka pa rin sa harapan ng Diyos. Tandaan nyo yung sinasabi ko. At kahit wala kang nagagawa sa Diyos, sinusunod mo yung doktrina wala kang na-achieve na isang magandang achievement para sa Kanya, kundi yung lamang iyong righteousness na sinusunod mo sa Kanya, lumalakad ka sa Kanyang Espiritu, sapat na po yung sa Kanya. Kasi yung ating wealth na napoproduce dito, hindi pwede nating itumbas doon sa wealth ng Diyos doon sa langit. Gatiting lang po yung gakuko, baka isang hibla lang ng buhok doon sa tunay na kayamanan ng Diyos sa langit. Kaya ang magagawa lang po natin, we must walk in the Spirit of God. At ang number 1 pong content niyan, ang number 1 niyan na sangkap ay yung love sa ating kapwa. Tandaan niyo po yung sinasabi ko. Kaya ako, kahit na ako'y mayroong sinasamaan ng loob, love ko pa rin sila. Ang gusto ko mabago yung kanilang yung kanilang pamumuhay, yung kanilang wala akong dinadalangan sa Diyos. Lalo na yung mga nakasama ko. Kundi ang mabago sila. At magkita-kita kami at magsama-sama sa itaas. Maging one body tayo, tight, mahigpit. Nalulungkot ako Ito, natutuwa ako at nalulungkot pag ako'y gumagawa ng ganito. Alam niyo kung bakit ako natutuwa? 100%. I'm very happy po. My heart is full of joy pag ako'y gumagawa ng ganito. Dahil nasusunod ko yung kagustuhan ng Diyos, yung gawain na ibibigay ko sa Diyos. At ako naman nalulungkot din, 100% din. Nalulungkot din po ako. Dahil ba, alam nyo, nagiging negatibo ako Dahil umuunti ang nagbubukas nitong truth. Ang aking pong vision at goal dito sa aking mga ginagawang ito, hindi po para ako'y mag-monetize para sa aking pamumuhay, hindi po.
Ang gusto ko po dito ay makapag-save ng soul, ng kaluluwa. Kaya nga sinabi ni Pablo I am debtor of the barbarians, yung mga Gentiles at saka barbarian. May utang daw siya sa mga barbarian at saka sa mga sa mga hintil. Dahil, bakit siya may utang? Dahil ibinigay sa kanya ng Diyos yung katotohanan. Hindi nila alam, kaya kailangan sabihin mo sa kanila, katulad nga nito kaya I am so thankful to God na nagkameron ng ganitong social media na kahit hindi na ako mag-personal sa aking pag-evangelize, dito ko nasasabi sa social media. Ngayon, nasa sa inyo na yan kung magbubukas kayo o hindi. Kaya mga kapatid, tandaan nyo itong sinasabi ko. Napakaganda po nito. Siya po yung guarantee, ang Holy Spirit ni God na nasa sa atin. 24/7 na nasa sa atin. So yan May nakaligtaan ba tayo? Yan. Yan. So anong kailangan natin gawin? Ang kailangan po natin endurance, mga kapatid. Talaga mag-endure tayo Kung yung isang katulad ko o kayo, halimbawa gusto nyo din na maglingkod sa Panginoon. Kasi ang una nyong goal kayo magkapera, yumaman. Yes, hindi po masama ang mag-isip na ikaw magkameron dito sa lupa, yumaman. Kahit ako po, hindi ko po pinipigilan yung mga ibang tao and I am so happy na sila nag-i-strive na nagpupunyagi katulad ng anak ko na si Nadona tsaka si Jopet, yung manugang ko pa, anak ko na rin si Jopet. Nag-i-strive sila na magkameron sa buhay. I am very happy po. Porque ganito yung itinuturo ko. Na ako po'y masaya po ako. Kay Deborah na nag-aral siya na meron din siyang plano na makaalis at magtrabaho sa ibang bansa. Natutuwa po ako noon sapagkat nag-i-strive sila kaysa mag-isip sila ng masama, ng mga bisyo. Mas maganda pa doon na lang nila ituon yung kanilang mga pag-iisip. Gawin nilang matatag ang kanilang pamumuhay. Kung sila magpapamilya, katulad ni Don at ni Jobet, may pamilya na sila, nagiging matatag sila. Natutuwa ako. Mga anak nila, inaarugan nila at gusto na rin nilang dalhin sa Australia. I am so happy po. Walang sablay po na kaya kailangan natin endurance. Spiritually naman po, buhay spiritual, kailangan din tayo mag-endure. Marami tayong pagdadaanan. Nakikipaglaban tayo una sa kasalanan. Ang ating katawan magkakameron ng karamdaman. At dahil din sa ating posisyon na ito, sa ating estadong ito, na katayuan, lalo na kayo kung kayo nasa ganitong doktrina, maaaring i-persecute kayo. At ang masakit niyan, ang magpi-persecute pa sa inyo, maaaring ninyong kaanak, maaaring kaibigan, naging ganun na yung kanyang paniniwala, napakalayo na niya sa atin. Hindi na siya tumatagay. Dati tumatagay yan si Nato. Ngayon hindi na tumatagay. So, persecution po yun, yung mga ganung mga bagay. Dahil kung tutuusin po yung gustong-gusto din yun ng inyong laman. Kasi kung anong nararamdaman mo nagsasalita ngayon sa inyo, ganun din ang nararamdaman mo, gusto mo rin yung ganun. Yung ganun na bisyo. Pero dahil nasa sa iyo nga, yung banal na espiritu ng ating Panginoon sa Kristo, siya yung nagmamaniobra na ng buhay mo. Siya na yung nagmamaniobra. So kaya kailangan endurance. Endurance po. Ano po? Yan ang ating ginawang picture. Sige, magsimulan po natin. Ang ating verse dyan ay Romans 8:17, and if children, then ears of God, and join ears with Christ,
If so be that we suffer with him, that we may be also glorified together, no? If we strive, to improve yourself while you are in the right doctrine, ito yung 1 Timothy 1:3. Ang sabi po dito sa 1 Timothy 1:3, kailangan walang ibang doktrina eh. Kailangan doon ka sa tamang doktrina, right doctrine. Without fail, we will achieve to be children of God. Yan, walang sablay. Kung tayo na sa una, yan ang unang panuntunan. Kung tayo na sa tamang doktrina, walang sablay na tayo magiging children of God. 100% po yan. Pag kayo nasa wrong doctrine, sa panahong ito, kasi ang ibinibigay ngayon ni grace eh, kung ngayon yung hahawakan ay yung ibang katuruan, turo ng Israel, yung turo na sinasabi ni Kristo, yung sino namumuhay pa dito sa lupa, eh yung po'y out doon sa ating provision, wala po yung sa atin. Ang kailangan po sa atin ngayon, yung sinasabi ni Pablo. Kaya yun po, kaya right doctrine po yung ibig ko sabihin doon. Without fail, we will achieve to be a children of God, heirs with our Lord Jesus Christ, as the Apostle Paul said in 2 Timothy 2:12. To those who endure, adding the concepts of stamina and authority. Yan, kailangan may stamina talaga and authority. Kailangan talaga dyan, didisiplina naman din na yung sarili. Are the true believers. Kung wala po kayo nito, hindi kayo true believers. Kailangan meron din kayong stamina. Hindi po ito yung pagsunod sa batas. May stamina din kayo dito. Meron din kayong authority. Opo. If we endure, we shall also reign with Him. The Gentiles are now to be fellow heirs with the Jews, members of the same body, and joint participant in the same divine promise in Christ through their acceptance of the gospel. Kasi ito pong body of Christ, composed po ito ng mga Jews. Kasi ang mga Jews, balikan po natin yung mga Hudyo. Ang mga Hudyo po, meron po silang unang panukala ng prinsipyo ng pangrelihiyon. Ngayon, dumating si Kristo na upgrade. Namatay si Kristo, upgrade din. Ngayon, umakyat si Kristo sa langit na upgrade din. At yan ang itinuturo niya para magkameron naman ng karapatan yung mga hintil na katulad natin na maligtas. Kasi ang maliligtas lang talaga po kung wala po yung mga revelation ng ating Panginoong Jesucristo na siya umakyat sa langit. Nung umakyat na siya sa langit wala pong kaligtasan tayo. Kung babasahin yung Ephesians 2:11-12. Tandaan nyo yung mga sinasabi ko mga verse. Ephesians 2:11-12. Kung yun po ang sinasabi na tayo walang kaligtasan kung wala yung revelation ito na ibinigay kay Pablo ng ating Panginoon sa Kristo. So, kung mapapagtiisan po natin yan, if we endure, we shall also reign with Him. The Gentiles are now to be fellow heirs with the Jews. Yung pong mga Jews, balikan natin kasi nawala tayo eh. Yung mga Jews, yung una nilang kaligtasan, binigyan pa rin sila ng chance. Kasi talagang ang target talaga mga Hudyo eh. Kaya lang matigas ang ulo ng mga Hudyo. Doon sa mga pangaral ni Pablo, hindi siya pinakikinggan. Pinapatay pa nga si Pablo eh. Pinaputulan ng ulo. Pero yung mga naniwala, kasama din natin as body of Christ na dual yung kanilang citizen, parang citizenship. Parang yung mga Pilipino na nagpunta sa Amerika, dual citizenship sila. Kung gusto nila mag-a-apply din sila ng Filipino citizen, magiging dual citizens. Ganun ang mga Israel. Kasi meron na silang unang kaligtasan na darating pagkatapos natin, na yan ang ipinangako sa mga Israel. Darating pa yan sa kanila dahil tayo mauna ililigtas yung body of Christ. Na binigyan din ng pagkakataon sila pero yung iba'y hindi naniwala. Mas marami pa ang naniwala sa mga hintil na katulad natin. Kaya tayo ay member ng body of Christ. Kasama din natin sila mga Hudyo. Kaya yun ang paliwanag dito sa Ephesians 3:6. Ganun po ang istorya ng kanilang kaligtasan. Kasi kung gugustuhin nilang maligtas doon sa unang ibinigay sa kanila, maghintay sila. Kaya lang, they will suffer 7 years doon sa tribulation na ibibigay sa kanila. Magdudusa sila ng husto doon sa tribulation na yan. Tayo hindi na. Exempted na tayo doon. Yan 3:6. Yan. So, ganyan po ang ibig ko sabihin. Kaya po yan po ang aking inaano.
Uy, biro mo konti lang ito pero mahaba na rin. Yan, yan. Sa pangalawa naman, yan, Kaya marami pong naliligaw nakapasok ito. Kahit nasa sa mga simbahan, nakapasok na po ito. Ito yung fierce na wolf na ito. Nakapasok yan. I-explain natin kung bakit siya nakapasok. Nakapasok po yan Yan ang mga kalaban ni Pablo nung kapanahonan niya. Ito. Na ang anyo nila ay kaamo-amo pero ang kalooban nila ay katulad nito. Yan Sige, describe na. In being a joint heir of God with Christ, Romans 8:17, Paul left a word of warning and encouragement. Ito saan ko yung kinuha? Doon din sa Bible din Acts 20:29-32. He said, I know that after my departure, ibig sabihin nito, pagkatapos, maaaring yung kanyang kamatayan ang binabanggit dito, pagkatapos ng kanyang departure, ng kanyang pag-alis, ibig sabihin, pagkatapos niyang mamatay, ganito ang mangyayari, Parang nabifigure out na niya I know that after my departure, a fierce wolf will come in among you, unforgiving of the flock, and there will appear from among you also men who will speak perverse things to deceive the disciples who follow them. Ganito po nangyayari ngayon. Yung mga denomination na yan. I'm sorry to tell you. Ayokong magalit kayo sa akin, pero ganito na po ang nangyayari. Kaya pag tinanong ako, ano bang denomination mo? Body of Christ po ako. Yun na lang, gano'n na lang ang sabihin ninyo. Speak perverse things to deceive the disciple who follow them. Therefore, be prepared and remember that for 3 years I did not stop warning each one night and day with tears. May luha. Binawarningan niya na may luha. Now I entrust you to God and by the word of His grace which can strengthen you and give you an inheritance with all those who are made holy. Yung sa mga ginawan banal. Kaya tayong mga nakakaunawa na dito sa tamang doktrina, wag na po kayong aalis. Ako maraming nag-i-invite sa akin sa iba't ibang church. Pero pumupunta rin ako Pero wala, hindi ko inaano yung kanilang sinasabi dahil lalo na kung alam ko na medyo iba na, hindi ko na pinapakinggan, malalasong ka O kaya nga, yung itong pag-iingat na ito, kaya lang pag minsan hindi mo mahindian. Hindi mo mahindian yung mga tao, lalo na kung malapit sa buhay mo, kung kaibigan mo, best friend mo, o mga relatives mo nag-invite. Kasi sasabihin nila, parehas naman ang ating ginagawa, tayo sa, yes, parehas, sa pagkakaintindi mo, pero pag sa akin, napakalayo. At mamamatay na ako na ito ang aking prinsipyo sa buhay. So, yan po. Yan po natatapos at saka bibigay na po natin yung ating conclusion. Conclusion. We can see in verse 17, if so be that we suffer with Him, a very good condition to be God's heir with our Lord. We Christians can expect to be persecuted to our close identification with Christ, or it is also difficult to nail our sinful nature, Romans 8:13. Hindi ko nalagyan ng gold highlights ito. Yung iba nilagyan ko. Together with the cross of our Lord Jesus Christ, kailangan daw kasama na nailed yung ating yung ating sinful nature, yung ating lust of the flesh. Kasama na nail ng ating Panginoon Kristo. Hindi lang yung basta sinasalita. Kailangan po gawin natin. Kasi malimit natin ito ay tinuturo pero hindi naman natin ginagawa. Hindi po natin ginagawa kaya napakalayo po yung action is action is speak louder than hindi ko kaya mas maganda po yung nakakita sa action. Kaya ako ngayon silent ako ngayon. Yung aking mga dating mga friend, okay lang pag namimiss ko din sila, tinatawagan ko sila, pero mas gusto ko na lang na talagang nagsusolitaire ako sa Panginoon. Pero meron din akong church na pinupuntahan ngayon. Yan walking in conformity.
together with the cross. Kailangan naipako na natin, kasama ng naipako. Nung ipinako si Kristo yung ating sinful nature, yung ating lust of the flesh. Like this, walking and conforming to His Spirit, Romans 8:14, which is really against the will of the world, which is the love of our flesh. Ito na yung against sa mundo. Kaya tayo nag-groan, kaya tayo tumataghoy sa hirap. Tumataghoy tayo sa hirap dahil against against yung kagustuhan ng Espiritu ni Kristo na nasa ating kalooban. Ang gustong gawin ng ating katawan, ng ating flesh, yung dati, yung may lust, na yun ang na-impute ni Satan. Pwede naman nating i-deny Pwede naman nating i-deny yun, hindi natin tanggapin. Nasa sa atin yun kung tatanggapin natin o hindi. We will do nothing but have faith in what you heard. Kailangan meron tayong faith dito sa 1 Corinthians 15:1-4. Kailangan basahin nyo lagi ito. Itong mga verse na ito, inilalagay ko dito, basahin nyo. I-meditate nyo. Choose the right doctrine. Ito yung right doctrine. May verse tayo. 1 Timothy 1:3. And walk in the Spirit. Galatians 5:25. Basahin nyo po yan. In God will place His Spirit as a guarantee to come. Ito yung binanggit ko kanina. 2 Corinthians 1:22. To become a joint heir with Christ. Alam nyo po itong ginawa ko, itong conclusion. Ang ganda po nitong sa evangelism. Maganda po ito sa evangelism. Kaya kopyahin nyo po ito. Magagamit nyo po ito. Hindi po akong gumawa ng Holy Spirit ang gumawa niya. As a guarantee to come. Ito na. Kaya tayo ilalagay. And God will place His Spirit as a guarantee to come. Ilalagay yung Espiritu ng Diyos, yung Espiritu ni Kristo sa atin to become a joint heir. Meron pa dito magandang verse balikan lang natin bago natin tapusin, bago tayo mag-pray. Nasa ba yung magandang verse dito? Itong Romans 8:16. Babasahin ko ulit ha. Sabi dito sa Romans 8:16, the Spirit itself, yung Espiritu yung Espiritu, capital S, Espiritu, ito ng Diyos. The Spirit itself beareth witness with our spirit, do sa ating Espiritu, that we are children of God. Ibig sabihin, yung Espiritu ng Diyos, siya din ang nagsasabi sa Espiritu natin na tayo ay anak ng Diyos. Napakaganda po. Romans 8:16. Sige po, tayo manalangin na at na rin po, medyo mahaba-haba na rin. Lord, thank you Lord, at marami pong salamat Panginoon. Napakaganda po nitong mensahe ito, kahit ako po ay nabibless Panginoon. Wala pong paglagyan yung aking kasayahan nang ito po ay aking gawin. Talagang Panginoon, ang akin po sanang projection, ang akin po sanang vision na i-deliver ito ay less than 1 hour, pero tumagal pa rin po Panginoon dahil doon sa mga paliwanag na magagandang nai-impute po sa aking mind na galing po sa Holy Spirit. Kaya kahit po konti lang, pero medyo tumagal din po Kaya Lord, sana po hindi manghinawa, hindi maboring yung mga tagapakinig natin, nakatagapakinig ninyo, na ang akin po lang layunin ay maligtas ang kanilang kaluluwa. Marami pong salamat at Panginoon, nawa po patuloy niyo po akong gamitin. Patuloy niyo po mag-impute po kayo sa aking mind ng mga magagandang mga topic para ma-share ko rin po sa aking kapwa po Lord God. Patuloy niyo pong i-bless ang inyong mga listener. Kasama na rin po ako na patuloy niyo po akong pagtagumpayin o po Lord God. Ilayo niyo po ako sa mga kapahamakan. Pagalingin niyo po yung mga nararamdaman ng aking mga katawan. Palakasin niyo po ang aking katawan at nagpapasalamat naman ako na naririnig niyo yung aking mga panalangin at binibigyan mo ako ng mga biyayang yan. At Lord, salamat din po, advance po na nagpapasalamat na ako sa inyo sa araw na ito, December 10, kasi sa December 12 po, birthday ko na ako po Lord God, na binigyan niyo na naman po ako ng another year na isang taon na singkad ng kasayahan para sa aking spiritual na buhay dahil nakakapaglingkod ako sa inyo Panginoon.
Patuloy niyo pa pong i-upgrade yung sarili ko, Panginoon. Opo, i-upgrade niyo pa po ako. Patuloy niyo pa po akong ilapit ng malapit na malapit sa inyong anak na si Panginoong Hesus. At sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, patuloy niya akong yakapin ng maigpit, patuloy niya akong turuan, patuloy niya akong proteksyonan, patuloy niya ibigay ang mga provision na pangangailangan ko, at patuloy niyang palakasin ang aking katawan. Kasama ang aking pamilya, ang aking mga apo, at ganoon din po, Panginoon. Tinataas ko din sa inyo yung iyong mga listener na i-bless nyo din po sila, Panginoon. Pagkalooban nyo rin po sila ng kagalingan, punuin nyo po ang kanilang mga pangangailangan, palakasin nyo po ang kanilang pangangatawanan, at proteksyonan nyo din po sila sa araw-araw nilang pamumuhay. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang aming pinupuri at sinasamba. Yes, Lord God, amang Yahweh nasa langit. Patuloy ka namin sasambahin at pupurihin. Ganon din po sa inyo, aking Panginoong Jesucristo. Sinasamba kita at pinupurit. Ganon din po, banal na Espiritu ng Diyos. Patuloy ko rin po kayong sasambahin at pupurihin. Maraming po salamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen.